Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito. Mayor Baste Duterte, nagbabalang papatayin ang mga sangkot sa droga sa Davao. Tibay, ano? 21 hours ago lang ho ito. At meron ho itong 140,000 views. Pakinggan natin. Pinaimbestigahan na ng PNP ang serye ng anti-drug operation sa Davao City kung saan 7 ang napatay matapos umanong manlaban. Ilang araw lang yan matapos magdeklara ng drug war si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. So, sumuna ko dere, hindi mo mohawa, hindi mo undang, patyon tamo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga durugista sa kanyang lungsod. Sinabi ito ng alkalde sa turnover ceremony ng bagong hepe ng Davao City Police. Mucha to si Baste, mas mukhang durugista yung itsura nito nung araw eh. Baka nakita nyo, may ano pa rin dito eh. Maraming higaw-higaw to eh, nung normal. Ngayon eh, ano siya, galit siya sa droga ha. O sige, tuloy natin. Police Office noong Biyernes. Kasunod yan ng anyay pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng iligal na droga sa lungsod. Papatayin din daw ni Mayor Baste ang mga nagbebenta ng droga kung hindi aalis sa Davao City. Dili ka Ford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang ana for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Nya imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness patyon ta. Pagkatapos niyang sabihin ng alkalde noong Biyernes, 7 drug personalities ang namatay sa magkakahiwalay na buy-bust operations. 17 naman ang naaresto. Pero giit ng Davao City Police, normal na operasyon at walang kinalaman ang banta ni Mayor Baste sa sunod-sunod na patayan. May 7 nanlaban during the operation. Sad to say, hindi namin ginusto ito na makaano kami during buy-bust operation. Sadya lang talaga na nanlaban sila at kailangan protektahan ang kanilang sarili sa kapulisan natin. Yun din ang sinasabi ni Digong Mukhang nangopya lang kayo Tuloy mo, tuloy. Pinuntahan ng News 5 ang burol ni alias Ime, isa sa nasawi sa buy-bust operation noong linggo. Itinanggi ng kanyang kapatid na alam nila ang transaksyon ni alias Ime. Mukha na lang siguro, talagsa lang siguro. Siyempre, mga barkada siguro yun, mga bugoy-bugoy siguro. Ikinabahala ng Commission on Human Rights ang pagdedeklara ng drug war ni Mayor Baste. Iimbestigahan daw nila ang drug killings. Mag-iimbestiga rin ang PNP. Pansamantala munang inirelieve sa pwesto ang mga kasamang pulis sa operasyon. Yung mismong city director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Pagsunod po sa police operational procedure at syempre yung mga required witnesses na dapat ito pong 3 elements po na ito ay dapat present. Bukas naman daw ang Davao City Police sa investigasyon. Sa datos ng PNP, 28 na ang namatay sa drug operation sa Davao simula noong Enero. Higit 400 naman ang arestado. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. Ito mukhang effective mga friend. Ano masasabi nyo? Magbibigay na po tayo ng komento dito sa war on drugs nito si Baste Mukhang epektibo mga mayor. Tignan nyo, 28 na agad ang patay mula nung Enero at may 400 na mahigit na aresto, di ba? Mukhang effective yung war on drugs na yan total hindi naman tayo member ng ICC, di ba? Mga mayor, mukhang maganda yatang gayahin yung halimbawa ng mayor ng Davao. Di ba? Teka. Sa tagal na yung, kala ko ba yung Davao drug free na yan.
sabi ninyo yan, ha, Duterte, drug-free na yan dahil epektibo yung mga pinagpapatay dyan nung panahon nila Las Casas at Mutabato, di ba? Nung panahon ni Digong, di ba? At marami-raming, anyway, wala naman ng di ba? Wala nang, hindi na tayo member ng ICC, baka pwede nang gayahin ng mga mayor yan na effective, tignan mo. Sabi ni Baste, pag hindi kayo malis dito, patayin ko kayo. Ha? Papatayin niya, di ba? Di ba? Oo. Total nag-imbestiga sila. Sabi naman nung lihitimo ikaw, lumaban. Di, ganun din ang gagayahin ng mga mayor sa ibang lugar. At maging drug-free na itong buong Pilipinas. Lahat ng mayor, gayahin ninyo si Baste. Effective, tignan ninyo. Di ba? Ilan? Mura lang naman 38, Neko. Lord. Yun nga, total, di naman na tayo member ng ICC. Ayaw naman na mag-member si His Excellency. Davao kaya, bakit hindi kaya ng ibang mga mayor na magdeklara ng war on drugs? Di ba? Isa lang naman ang sasabihin ninyo. Patay ng laban di ba? Total ewan ko kung anong gagawin ni pwede sa Davao, bakit hindi pwede sa ibang lugar, di ba? Ano kaya gagawin ni His Excellency dito? Mga boss, anong klaseng mga leader to? No? Walang halaga sa kanila yung buhay, no? 7 patay lahat. Sabi nga ni Bagcaster, hindi lang yata 7, marami. Mahigit 90 na yata na matay dyan, sa war on drugs na yan, Ang tanga naman nung tapos mga nakukuhang sasi ng droga doon sa mga pinagpapatay, no? Tataas mo lang kamay mo, pag ka, di bakit? Tanga mo naman, di mo, lalabang ka, wala bang halaga sa iyo buhay mo, di ba? Ano sa palagay niya, mga boss? Ay, Webe Santo po, bukas patay na yung Panginoong Hesus, no? May ma-vlog tayo maganda-ganda tungkol para dyan sa Biyernes Santo, mga boss. Yan. Ano sa palagay nyo? Mukhang okay ka. Effective yata yung war on drugs ni Baste, Galing talaga ni Baste. Patayin ko kayo, sige. Mag-collab na ho tayo. Hindi na ho ako magpapagabi. Yan lang ang masasabi ko rito kay Baste, no? Magaling. Marami agad patay, diba? Clap, clap, clap. Pero itong ginawa ni Baste, ang medyo masamang epekto lang ho nito, doon ho sa kaso ng tatay niya. Yung crimes against humanity, di ba? Yung ginawa niya, lalong nagdiin kay Digong. Di ba, mga friend? Ano masasabi niyo? Ano bang, ano niya dyan? Pwede niya bang itanggi pa yan? Yung mga nangyaring patayan eto na naman tong anak ko. Patay na naman ng patay. Patay ng patay. Puro ng laban. Tungaw na lang yung maniniwala dyan. So, totoo lang. Puro ng laban. Sabi nga ni Las Casas sa kaning Mutabato, yun na technique dyan. Pagpapatayin ka, ang mga, yun ang order, di patay ng patay. Di ba? Ay, nako. Excellency, baka gayahin yan, pwedeng gayahin yan. Pag hindi mo pinahintuya si Baste, gaya na kayo mga mayor. Hindi naman pala kayang pahintuin, di ba? Oo, Lord. Ewan. Sipin nyo, no, mga boss. Napakaano naman yung mga pusher saka ano na yan. Sa Davao. No? Mga nagbebenta ng droga. Pero bakit ngayon lang biglang maraming namatay? Kung kailan nagdeklara ng war on drugs at saka maraming namatay, ibig sabihin, talamak ang droga dyan. Ganon ba yun? Mga boss? Sa Davao na yan? Kung nasaan ang talagang galit na Duterte, nandidigong tungkol sa mga adik, kung ganito, talamak yan.
Dahil bakit ka magdideklara ng war on drugs kung di talamak ang droga dyan, di ba? O kung konti lang, di ba? O, di ba? Isang araw pa, napunta yung mga intelligence pa dyan na para lugsugpuin yung mga addict na yan, di ba mga friend? Niloloko, His Excellency, gawa-gawa ng, ng paraan, no, mga friend, mga boss, ha? Pag nagaya, wala na. Gagaya na rin yung ibang mayor dyan, maganda palang, magandang outcome, di ba? O, pag puro, wala naman kaya, nanlaban. O, sabi naman ng mga pulis dyan, nanlaban eh. Sa totoo lang mga friend, dapat ang gawin sa Davao, lahat yung mga pulis dyan, i-transfer, palitan ng panibago. Yung hindi loyal sa mga Duterte na to, na maski yata pag inutos ng Duterte, na, sige, patay ng patay, kill, o, diba? Tayo dyan. Ha? Kibuloy, hindi pa na-arrest si Kibuloy, wala pa ang balita kay Kibulog, yan no mga friend. Subukan talaga to. Oo. Kung paano nila aarestuhin itong peking pastor na to. Di ba mga boss? Yan lang tayo. Makikita kung anong kamay meron tong kung may Lord. Pero maganda kong panoorin yan. Yung pag-aresto kay Kibulog, kung kaya. Ha? Pero gaya ng inaasahan, hindi alam ng mga Davao Police ang whereabout ni Kibaliw. Magkulab na tayo. Jeff Ramos na, shout out. Magandang hapon po tayo, sabi ni Jeff. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira Milus. Lahat ni Baya ulit. Good evening, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik. Bombahin mo kagad, Karoke. Regards, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, my friend. Di ko na nga pina-opera. Tatakot din ako Bakit? Iranyo. Ano to? Iranyo Igenias. Welcome to the club. Sabi niya, nalagyan na ang pulis. Lihim natin yan, Iranyo Genias ulit, Ang huhuling pulis Davao. Ang huhuling pulis Davao. Si Kibuloy taga Davao. Si Duterte Davao din. Common sense na lang. Diba? Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo at sa lahat ng mga ka-warriors. Ito po tayo solusyon and formula. Solution and formula. Digong times Sara times Pulong times Baste equals ICC. Maganda yung formula mo Ang pamilyang pasaway na traidor pa sa bayan. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Clueless po mga pulis Davao kasi bulag at pipi sila. Bulag at bingi sila. Totoo. Clueless Di nila alam kung nasa si Kibulog. Bakit? Kung nag-evaporate si Kibulog. Arnold po si Diego, shout out Wala na yan. Baka after Holy Week na, magkakaalaman dyan, no? Pag bumaba na yung arrest warrant galing sa DOJ ba yun? DOJ o Department of Justice? Oo. Arnold po si Diego. Sabi ko na nga napanood ko nito Ikaw lang ba? Ako din napanood ko rin ito Pipito Duran, shout out. Naku po, kasama si Bantag yan sa Davao. Baka nasa isla lang yan. Nasa isla Kaya dapat, dapat talaga meron si His Excellency ng Espinido
Pipito Duran ulit, oh. Kasama si Bantag yan sa Davao. Tinatago ni Digong. Oh. Charlie Way, shout out. Jesus carries, Jesus carried the cross. Kids carried the young girls. Charlie, pinapatawa mo ko, ah. Cassandra Daisy, shout out, ah. Chris Cali, shout out, sabi niya. Kasi po, yung Senate, Sergeant at Arms, protege ni Bato at Dutae. Research nyo po, patay tayo dyan. Malamang. Ito. Estrelita Heroes, shout out. Hello po, Sir Roque, sabi niya. Have a blessed and holy Wednesday po. Watching from Japan. Bansay. Mabuhay po. Mabuhay, Estrelita Heroes. Shout out, Rain Ichunak. Friend Shervin Sapeda, shout out, ah. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Miss na kita talaga, kala mo, ha. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni friend Shervin, isang mapagpalang buhay, pagbati po ng inyong impong basyang Team Tia Deli. Sa lahat po ng Team Roque Warriors the Great, masasabi ko po, Sir Rox, sa topic mo po today, isara na po natin ang kabanata ng itim na tabing na kasaysayan ni Kibolok. Wala na pong pag-asa yan. Kahit baliktarin mo pa po, Sir Rox, ang buong Davao, wala ka pong mahuhuli at mapapalitaw na madulas na palos. Drama at palabas lang po yang makikipag-cooperate ang mga pulis na matulis para mag-serve ng warrant. Planchado na po lahat ng yan, Sir Rox. Hindi po siya bali at syunga pagdating sa pambubudol at pambabalahura. Yan po ang kanyang expertise. Alam niya pong walang imposible basta may pera. Pera lang po lahat ang katapat ng lahat ng problema para po sa kanya. Kaya lahat po ng dadaanan ng search warrant bago pa po makarating sa kanya, ayos na po. Anong search warrant? Search warrant. Pinagsasabi nyo, ha? Mga was! Kaya Sir Rox, FBI lang po talaga ang tanging solusyon para makahon ang madulas at matinik na palos. At ang yawang matching na buwisit na talaga pong isang malupit na sumpa para sa bayan. Totoo yan, Friend Shervin ka, ha. Wala pong panama si Bantag at Tebes sa lupit po ng mga Guardia Sibil na nakabantay dyan. Basta taga Davao, astig, at yun untouchable, Sir Rox. Pero sa panaginip, Sir Rox, walang sablay. Pwede mo siyang hulihin. Kinam, buwisit. Buwisit na yawa. Wala yan, Friend Shervin. Makikita natin kung anong tigas ng kapulisan na dito sa administrasyon ni His Ex-Tastel LNC, di ba? Yan ang natin makikita ang tigas. Di kagaya ng panahon ni Digong. Kung ba yung search warrant, ultimo nakakulong. Yung mayor ng Abuera, Espinosa ba yun? Oo, kulong na. Inisyo ng warrant. Patay. Nanlaban ni ka. Ay, nako. Webis Santo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa yung may bahay. Nakikiisa sa pagdiriwang ng mahal na araw sa inyo. Salamat, Raul, ha. Raul ulit, oh. Raul Villanada ulit, oh. Mabuti pa, walang isagot ang mga pulis sa Davao. Kaysa sabihin nilang wala silang alam na hindi natin pinaniniwalaan. Totoo. Tsaka alam mo naman itsura ng mukha na nagsisinungaling, di ba?
Pero sa tanga, lusot yun sa tanga. Juby Abala, welcome to the club. Hello po, Sir Roque, sabi niya. Nelson Batalone, shout out ah. Dapat palitan ang mga pulis, ang mga Davao Police ng mga SAP. Di po ba? Yun mismo. His Excellency. Sana nakakarating sa ito. Palitan mo ng SAP. Wala hanggang ang Duterte hindi mo na bibigyan ng solusyon dito sa iyong administrasyon. Yan ang aabutin mo. Puro konsumisyon. Puro syon yan His Excellency. Raul Villanada ulit May narinig pa po akong balita sa mga vloggers na yon. Ibang namatay ay hindi adik o tulak kundi mga kontra kiladigong nyo o mga nag-uulat ng balita galing sa Davao. Yo. Ted, shout out Ted. Naniniwala ako dyan. Malamang hindi sila nakadroga. Dapat si Baste ang pinagbabaril nila dahil ito ang bangag sa droga. Lupit mo. Ramon Valencia, shout out sabi niya. Bossing, kung ako kay Madam Lenny, hindi ko tatanggapin ang lahat na anumang posisyon. Total active at very busy naman siya sa mga iba niyang proyekto. Ako din, di ako naniniwalang tatanggap ng pwesto yan. Maski na bigyan yan. Kasi nga, may delikadesa yan Tapos ihahalo mo doon sa mga walang delikadesa. Tsaka hindi nga ito bread and butter ni BP Lenny. Wala siya problema Lahat ng mga anak niyang matatalino, puro nakamaganda naman ng yung mga babae, di ba? Wala siyang problema Para gaguhin niya pa ang sarili niya. Sa mga basher na sigurado, pag pumasok siya sa gobyerno ni Marcos, puro bashing na naman naabutin niya. And she know it, mga boss. Alam na alam ni BP Lenny yan. Di ba? Ramon Valencia ulit Okay naman na ang buhay ni BP Lenny. Mas gusto niya na tahimik na ang pamumuhay niya, pati ng anak niya at hindi swapang si BP Lenny sa pwesto. Mismo Ramon. Arlene Tayang sumagot Tama ka dyan. At least ngayon, patuloy pa rin ang pagsisilbi niya sa taong bayan. Tapos si Mima gusto namang guluhin ang maayos na pamumuhay ni BP Lenny. Yun lang. Federico Mandak, shout out Clueless? Oh, come on. Huwag kami mga sir. Another bantag in the making. So, we will wait na lang na mag-ala Sulweta ang the appointed son of God na matay sa sarap. Ang gaganda pa naman ng mga pastoral. Praise the Father! Okay na, ano ba? Okay. Praise the Father! Lambing ng boses ng isang pastoral ni Kibuloy, talagang makapanindig, ewan, okay na. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Ay, di naman nila hahanapin yan kasi nga takot sila kay Kibuloy at kay Digong. Isa pa, baka sinabihan din sila na huwag nila itong huhulihin. Kuno lang yung warat na yan para nga naman, kunwari nga, hinahanap nila ito. Mismo, parang nga bantag din, di ba? Kakalat-kalat sa Davao, pero nung pagdating ng warrant, wala nang makitang bantag. Mismo, di ba? Natimbrihan na. Bossing, bababa na yung warrant ng pares mo. Okay na, bababa na namin. Okay na, may cellphone Kala ko, pinabayaan nyo na ako. Hindi mo gagawa ba namin sa iyang bossing? Sige na, tago ka na. Sana. Alin tayo mo nito. Have a blessed Wednesday po, tatay.
and to your family and also to Rocky Warriors, sabi. Arlene Tayam ulit, oh. Alam ng mga pulis na yan kung asan ang rapist na kibaliw na yan. Nabayaran ang mga pulis na yan. Kaya ang sabi nila, di nila alam. Oh. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, ang lagay hindi alam ng mga Davao Police kung asan ang bagong peking Diyos na si Kibuloy. Sabi ni Arlene Stone, vlog si Kibuloy mahilig kumain ng unod-unod. Ang ibig sabihin, matakaw kumain ng bibingkang liki. Si Kibuloy pagluto ng Diyos. Sana hindi ako magkasala. Pinaka masarap ang menu, Karoke. Ang ayon ako sa dyan, Alberto ka. Federico Mandacolet, oh. Si BP Lenny, hindi yan tatanggap ng anumang pwesto sa gobyerno ni Marcos. Baka matrap na naman siya gaya nung hinamon siya ni Duterte na hawakan ng PIDEA. Nung tanggapin ni BP Lenny ang hamon ni Duterte, natamimi siya. Nung hinihingi na yung mga records at documents, bigla siyang ginawa ng issue at tinanggal agad siya. Ni hindi pa nagiinit sa upuan. Biglang cambio yung mga gunggong. Eh, mismo nangyari, di ba, Federico? Sabi siguro ng mga, ano ikaw gawa, ikaw? Ikaw gawa, pahamak sa amin, ha? O, bukas tanggal mo, ha? O, tanggal ulit, ha? Carlos Rodriguez, welcome to the club. Hintayin nyo lang after 3 days. Sa Monday, lalabas niya yan. Oo, gano'n. Librado Ludovico, shout out, ha? Talaga hindi alam, huwag kaming mga taga Rocky Warriors ang lokohin ninyo. Ano, we are not born yesterday. Tell it to the Marines. Hay, nako, only in the Philippines talaga. Pwe, kakarmahin din kayo, mga ungas. Ito pa ang gusto. Ito pa. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. O, diba? Atay tayo dyan. Ferdinand San Juan, shout out, ha? Good evening po, Karox. Nakakalungkot na talaga. Parang PWD na si PBBM sa mga nangyayari sa ating bayan. Walang aksyon. Naging bulag, pipi at bingi na siya sa problema ng ating bayan at pag-alipusta sa kanya ng kabilang grupo. Kaya napagsasabihan siya sa kabila ng weak leader. Mahirap umasa. Totoo yan, Ferdinand. May sumagot sinto. Si Ted, sabi ni Ted, hindi weak leader, manhid ka mo. Tinamaan ng mild stroke, kaya medyo ngiwi dahil manhid ang kabilang pisngi. Patay tayo dyan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Shirley J. Sir, shout out, ha. Nasa Davao lang yan si Pacquiao. Kayo namang mga pulis, nagpapadaig kayo kay Pacquiao. Naka-uniform kayo ng Philippine National Police. Tapos takot kayo kay takot kayo sa pastor. Yun nga. Arlene Tayam ulit, oh. Hindi yan papasok sa administrasyon ngayon dahil alam niya na ang mga nakaupo ngayon ay mga korap. Isa pa, kahit hindi nakaupo ngayon sa Malacanang si BP Lenny, laki ng tulong niya. Kasi ina-apply ni BBM ngayon ang mga platform, mga plano kung siya ang uupo ngayon diyan sa Malacanang. Diba? Sabi ni Mima yan. Lady Sanita, shout out, ha. Holy Easter Thursday po, Sir Roque. Sa Labing White mo po at sa aming lahat na mga patuloy na sumusubaybay po sa programa mo po na masaya po. Oh, thank you, thank you. Lady Sanita ulit, oh. Impossible na hindi nila alam kung nasaan niya si Kibulok, as in Kibaliw. Halatang itinatago nila yung masamang Kibuloy rapist na manyak pa, sadista pa, son of the shit nga, at son of the bigan. Malaking katarantaduhan yan. Tama po. Ipaubayan natin lahat kay PBBM lahat. O, diba? Siya dapat dyan. Siya commander-in-chief of all forces of the Philippines.
Ah, wala eh. May naka-schedule na naman yatang biyahe. Patay tayo dyan. Ladies Anita. Wala pa yatang investor His Excellency. Sabi Ladies Anita, Sir Roque, nakakabuisit ng balita na yang tungkol kay Kibulok at Davao ng mga leader ng drugs at mga sindikato sa lugar ng mga killer. Never mind po. Sabi. Rodelia Alpilor, shout out Tama po kayo, Sir Rox. Dapat na kumilo si PBBM. Imbis na trabaho, harapin puro na lang lahat ng nangyayari. Salamat, Sir Rox. Kasi, salamat, Sir Rox. And God bless po. God bless. Rodelia Alpilor. Arlene tayo ulit, Nagsasalita lang ngayon si Mima. Nagsasalita lang ngayon si Mima ng ganyan kasi nakita nyo kung ano lang ang kaya ng presidente ninyo. Baitan effect lang yan si Mima. Nangangailangan ng tulong ang presidente mo. Wala kaming tiwala sa iyo, Mima. Ikaw na lang, Mima, ang tumulong sa presidente mo. Total, katulad ka rin nila. Di ba? Di ba nga sabi? Di ba nga grabe ang ginawa mong kabalbalan, mga disinformation para siraan si BP Lenny, para tulungan si BBM? I cannot trust you forever. That's why, stop acting like that. Oh, galit si Allen tayang kay Mima. David Allen Mendoza, shout out Tawa-tawa Karox, yan po ang pinakamadaling sagot kapag tinatanong. Hindi ko alam. May mas madali pa. Ano may sagot ni Sarah? No comment. Hindi niya tayo. Hindi ko alam. I don't know sa English yata yung hindi ko alam, yung no comment. Yun ang paborito ni Sarah, di ba? Pag tinanong si Sarah na medyo alanganin sa West Philippines, iikot siya matanong. No comment. Totoo ako na pag umiikot yung mata Lahat tayo. Tasa yan. Lahat tayo sinungaling. Lahat puro sinungaling. Di ba? Sasakit ang ko. Tayo. Matanda na ako, mga friend. Okinawa, Japan. Sana naman bago ko putragis. Wala nang Duterte sa Pilipinas. Sana may matunong leader na, putik yan. Lord! Sana itong 2024, Lord, matapos na ito. Maski isa lang dito sa mga to. Oo. Chupista Bunaaw, shout out. Mahirap talagang hulihin si Kibalik. Si Kibalik, lalo na kung bayad na ang huhuli. Mismo. Alintayang ulit Walang ibang makakaligtas sa sarili natin walang ibang makakaligtas sa sarili natin kung hindi sarili lang natin. Kung sumusunod tayo sa utos ng Diyos at kung isinasa buhay natin ang utos niya at base sa ginagawa natin dito sa mundong ibabaw, kung masama o mabuti, nasa atin kung gusto nating maligtas. Totoo naman yun, Arlene. Ano ko ba ito sa iba? Simple lang naman di ba? Sundin mo yung 10 utos. Hindi mo pa nga masunod lahat yan Kaya ako, pasensya po talaga. Hindi po talaga ako mahilig magbabasa. Yung Bible na yan. Kasi marami akong nakita nagbasa niya. Bumigay. Yung iba naman yumaman. Kagaya si Kibulog. Yung iglesia. Lahat ng magagandang magsalita yumaman di ba? Ayun, meron na naman yung bago, yung pinaka Jessica Soho. Yung man of God naman, mukhang magaling din. Magaling din magbubuka. At nagpapagaling ng sakit po. Tik yan.
Aray. Puta. Sakit yung manda ko rito. David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karoks. At sa mga Rocky Warriors. A blessed Holy Thursday po sa lahat. Hindi po alam ng mga taga Davao Police kung atasan si Kibaliw. Kasi ayaw nilang alamin kung nasaan. Sigurado po na binabantaan na yan ni Nadotae. Baka sabi pa na uubusin ng lahi ng mga huhuli kay Kibs. Dapat po siguro mag-hire na lang ng mga mercenaries para hulihin niya si Kibulok, Kibaliw. Ay, Abuloy pala. Para hindi makilala kung sino ang mga huhuli dyan sa manyakol na yan. Pwede. Di ba? Eli, shout out Eli Boss, di ba kapansin-pansin mabilis pa sa alas 4 ang pagpirma ni Subiri sa arrest warrant ni Pacquiao dahil alam ni Subiri na nakatago na si Pacquiao. Malamang alam din kung nasaan. Sa atin-atin lang yan. Natay tayo dyan, tayo. Ted, sabi ni Ted, palagay ko, Karoks, kung bakit mahirap matagpuan o di talaga mahuli si Pacquiao ay dahil na rin kay Subiri. Una, inupuan ni Subiri ang supina. Pangalawa, pinag-isipang mabuti ni Subiri ang pagpirma sa warrant of arrest ni Kibuloy habang naghahanap ng taguan si Pacquiao. At tinatapalan ni Digong ang mga bibig at mata ng kapulisan sa Davao. Kaya ano pang ibang sasabihin ng kapulisan sa Davao? Flawless, kung nasaan si Pacquiao, mga walang ya, Biyernes Santo pa naman. Ayun, mismo. Alfred Sugayan. Welcome to the club, Alfred Sugayan. Sir, di talaga Sir, di talaga malulocate si Peking Pastor Kibulog. Kasi nabulag ang USAA at PMP ng makapal na 30,000 na itinapal sa mga bural nilang mata. Totoo ba yan, Alfred Sugayan? Sam AJ, shout out. Karoks, dalawa lang tao ang nabubuhay sa mundo. Taong demonyo at isang taong makadiyos. Kaisa tayo diyan. Di ba? Mismo. Sam AJ rin, The good and the evil. Cassandra Daisy, sabi niya. Kaya wala tayong investor kasi puro clawless ang mga pulis ng Davao. Clawless is a dangerous word. Lalo na kung third or fourth world country tulad ng bansa nating Pinas. Sino ang magtatayo ng business sa atin kundi China? Well, BBM, bad impression sa gobyerno mo dahil clueless ang mga pulis mo. Pinagtatawanan lang tayo ng FBI dahil mas may clue pa sila kaysa sa mga Pinoy na pulis. Tanggalin mo ang mga pulis na yan, BBM. Kasi clueless at useless. Sayang lang binabayad natin sa mga pulis na yan. Abolish na lang ang mga clueless, useless sa Davao Police na yan. Mismo, Cassandra. Ramon Valencia ulit, God bless na lang sa lahat, ka Rocky Warrior, sabi niya. God bless, Ramon Valencia. Shout out, Brother Eli Asisio. Boyong Kong Balong, shout out, Eman Escalona, nak, shout out. Johnny Alacadin, shout out, sabi niya. Magandang gabi, Karoks. Yun daw mga pinapatay sa Davao, hindi daw sila. Magandang gabi, Karoks.
Yun daw mga pinapatay sa Davao, hindi daw sila nakapag-remit kay Baste, sabi nila. Sabi, okay na ako dyan. Pwede yun baka hindi nga kulang sa remittance. Parang kagaya rin itong mga mga workers ni Kibulog, di ba? Pag kulang ang remit nyo, tatamaan kayo kay Kibulog, di ba? Kailangan kumpleto sa kota ang mga re-remit ninyo sa kanyang kingdom. Tang! Al-Ulalia, shout out. Hindi nila mahuli si Kibuloy. Bukod sa protektado, maraming magkakanlong dito. At tingin ko, ito ang ingat yaman ni Dutae. Bukod pa sa ibang politikong malapit din kay Dutae. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. Happy Easter. God bless. God bless, Al-Ulalia. Pares tayo ng kutob. Di ba? Matagal ko ng kutob yan Nang Kibulog na yan, sabi nga ni Las Cañas, front lang yan ni Digong. Al-Ulalia ulit Another criminal of humanity is the sun is on the rise. Product of political dynasty. Ingat po ang mga taga Davao. Thanks, Sir Rox. Sabi niyan. Jane L, shout out Jane Labayna. Shout out, friend. Bitoy Bondok, welcome to the club. Bakit di pa kumikilo si PBBM? Lahat binabastos na siya harapan. Pinapabayaan lang no. Ano to? Good. Kailan pa siya kikilos? Kasuhan niya lahat. Ayun, mismo. Edilim, shout out Good Holy Thursday, Sir Rox. Baka dyan lang si Kib sa Davao kahit kahirap na di nakikita dahil may kapangyarihan daw siya. Baka may sabulag. Yun ang problema natin dyan, Edilim, Baka may sabulag si Kibulog, Tinawa dyan. Baka may hunting-hunting ang animal. Dilim ulit Sana wag tanggapin ni President Leni Robredo ang alok dahil siya naman nanalo. Nadaya lang ng mga demonyo. Patay tayo dyan, Dilim. Nestor Porsingula, shout out. Happy Easter sa inyo, Sir Rox, sabi niya. Hospicio Morato, shout out. Baka may nakinabang. Posible, siyempre Jomo, welcome to the club. Nanuog, nasa impyerno, kaya hindi makita. Yun. Mission accomplished mga boss nakapag-vlog naman ako. Hanggang bukas po. Sana, Biyernes Santo na bukas Pero magbablog po ako maski isa. No? Iisip po tayo ng pang Biyernes Santo, mga friend. God bless po, God bless. Dasal. Kapit lang, mga chip. Good night.